Dear Miss Callie, sa pagpapatuloy po ng ating kwento, lumipas ang 1 linggo, buwan at taon na hindi na muling nagpakita si Myrna sa akin at ang anak namin. Gusto kong sapukin ang sarili ko kasi naman nandyan na, pinakawalan ko na naman. Alam ko naman sa puso at isipan ko na mahal ko si Myrna. Pero wala akong magagawa kung ayaw niya na talaga sa akin. Sumubok akong manlikaw at tumikim ng ibang babae, pero iba pa rin talaga si Myrna. Nang makatapos ang pangatlong kapatid ko sa kolehiyo, bumalik ako ng Maynila para hanapin ang mag-iina ko. Pero kahit anong gawin ko, wala akong napala. Hindi pa rin naman ako nawawala ng pag-asa na magkikita pa kami. Sinubukan kong puntahan ang talyer kung saan nanumbalik sa akin ang mga naganap noon. Naabutan ko na lang ang bagong boy at wala raw ang Ma'am Minda niya at si Sir Celso. "Hello sir, magpapagawa ho ba kayo?" Tanong nito sa akin. Naku hindi. May hinahanap kasi akong tao, baka nagawi siya rito. Balik na tanong ko. Sino ho bang sadya ninyo?" Tanong ulit nito sa akin. "Yung kapatid sana ng amo mo, si Myrna." Nagkanda utal-utal kong sagot. Si Ma'am Myrna ho ba? Matagal na hong wala rito at hindi na nagagawi." Sagot nito. "Ganun ba? Salamat." Tipid na sagot ko. Aalis na sana ako nang dumating si Ma'am Lay, ang isa sa kasamahan ko dati rito. Akalain mo yun? Nandito pa rin pala siya sa talyer. Cashier siya kasi at maayos naman ang pasahod at benepisyo, kaya siguro mas nagtagal pa siya. "Uy, Tonyo, long time no see. Walang mga amo dito, nasa ibang bansa. Balita ko kasi ikakasal na si Myrna. Tanda mo pa ba siya?" Tanong nito at doon ako nabigla. "Ikakasal? Kanino at saan?" Aligagang tanong ko at gusto kong malaman dahil baka magbago pa ang isip niya. "Sa foreigner, nasa Canada at alam ko ngayon ang kasal." Sagot nito at kumbinsido naman ako sa sinabi niya. Huli na nga ba ang lahat sa amin? Mga tanong na lumitaw sa utak ko. Hindi na ba talaga kami pwede? Bakit ba kung kailan handa na ako, tsaka pa siya nawala? At posibleng habang buhay nang mawala sa akin. Ganun ba? Paano ang bata? Yung anak niya. Tanong ko dahil gusto ko kasing malaman kung saan pa niya dinala ang anak namin. Ang alam ko kasama rin niya. Sagot nito. Pagkarinig ko ng sinabi ni Ma'am Lay, bigla na lang tumulo ang luha ko. Agad ko tong pinahid. Pati ang anak ko nalayo sa akin. Ganun ba? Salamat Aalis na rin ako. Sabi ko. Naglakad na ako palabas ng talyer nang may marinig akong boses. "Aalis ka na naman. Ganun-ganun na lang bang maniniwala ka?" Tanong ng isang tao mula sa likuran ko at pamilyar ang boses. Napapihit ako paharap. At nang makita kong nakatayo si Myrna, tinakbo ko ang pagitan namin. Sabay niyakap ko siya ng mahigpit. Yung tipong hindi na siya makakawala pa sa akin. "Myrna, hindi ka umalis? Hindi ka totoong umalis?" Wika ako na tuwang-tuwa. "Hindi. At bakit naman ako aalis? Nakiusap lang ako kay Ate Lay nang makita kitang dumating. Sinabi ko na sabihin niya sa'yo na umalis na ako. Gusto ko lang malaman ang magiging reaksyon mo. Kaso visit ka talaga kahit kailan. Nakakainis ka." Bulyaw nito habang pinagsasapok ang balikat ko. Pero hindi ko ininda yon dahil alam ko naman na hanggang ganun lang yon at naglalabas lamang siya ng galit sa akin. Niyakap ko na lamang siya ng mahigpit habang bumubulong ng, "Pasensya ka na. Sorry talaga, hindi ko naman alam Akala ko talaga umalis ka na at tuluyan mo na akong iniwan kasamang anak natin." Usal ko. Kumalas ito ng yakap at sinapak ako sa braso. "Kahit kailan talaga, ganyan kang mag-isip. Ano, pakakasalan mo ba ako? Kung hindi, lumayas ka na dito sa bahay no?
pagtataboy nito. Sorry. Hindi pa nga ako nakakatapos ng sasabihin, binatukan na ako. Hay nako, pumunta ka dito pero hindi ka pa rin nakakapag-decide. Umalis ka na nga. Pero hindi pa niya natapos ang sasabihin niya nang pinatahimik ko siya ng halik. Sapat na yon para iparamdam ko na mahal ko siya. Hindi na nga namin namalayan na nasa loob na kami ng bahay. At papanhik na sa itaas ng kwarto niya, kung saan nanumbalik sa akin ang patago at panakaw naming sandali. Hindi kasi kami pwedeng makita ng iba, lalong-lalo na ng ate Minda nito. Nang makapasok kami sa loob, doon ko binuhos ang ilang taon na pagkalumbay ko sa kanya. Halos hindi ko tinigilan ang paghalik sa kanya at gusto kong iparamdam sa kanya na kaya ko namang punan ang lahat-lahat ng pagkukulang ko. Natapos kami na maligaya parehas at doon ko na inopen ang balak kong magpakasal kami. Mula sa aking backpack, kinuha ko ang isang maliit na box. Walang masyadong magandang ayos na proposal. Nasa loob lang kami ng kwarto niya. Kinuha ko ang kamay niya at sinuot ang singsing na hindi naman ganon kamahalan. Pero may bato sa ibabaw. Ayos proposal mo ah. Nasa kama. Biro nito pero alam ko namang nagbibiro siya. Hayaan mo na. Pag-uwi natin ng Negros, doon na ang engranding proposal. Ang tanong, sasama ka ba sa akin? Handa ka bang iwan ang buhay na kinalakihan mo dito sa Maynila? Ibang-ibang probinsya sa Maynila. Tanong ko at baka kasi hindi siya komportableng tumira sa probinsya namin. Kahit saan ka pa nakatira, kahit sa kalye pa yan, basta kasama kita. Malambing na wika ni Myrna. At hinalikan ko siya ulit, kaya naulit ang mas nakakapanabik na pangyayari sa aming dalawa. Mas mapusok at mas nag-aalab pa. Hindi nga namin namalayan na mag-uumaga na at ginupo na kami ng antok matapos ang ilang beses na may naganap sa aming dalawa. Basta ang tanging alam ko lang ay mahal namin ang isa't isa. Wala nang makakapaghiwalay pa sa amin. Kinabukasan ay inuwi ko na ng Negros ang aking mag-ina. Mahaba ang biyahe pero nag-enjoy naman ang anak ko. Nakarating kami ng bahay at pinakilala ko ang mag-ina ko sa mga kapatid ko. Wala dito si Nene at naka-duty sa bayan. Natuwa naman ang mga ito nang makita nila ang pamangkin nila. At ako, wala akong inaksayang araw para paghandaan ang bonggang proposal na nararapat para kay Myrna sa aking magiging kabiyak. Nagpaalam muna ako sa kanya na aalis papunta ng bayan. Gusto pa sanang sumama kaso hindi pwede dahil alam ko kapag kasama siya, mapupurnada ang sorpresa. Pwede bang sumama sa'yo? Tanong nito. Naku, hindi pwede labat, marami akong gagawin at kakausapin ngayon. Business matter. Nakangiting sagot ko. Okay, sige. Hintay na lang kita dito. Sagot niya pero walang ngiti. Hinalikan ko na lamang siya bago umalis. Nakalis na ako ng bahay. Papunta na ng bayan kung saan kami magkikita ng wedding coordinator. Dahil plano ko rin talaga na after ng proposal sa araw ring yun ay ikakasal kami. Ayoko na kasing mag-aksaya pa ng oras dahil limitado lang ang oras na nalalagi tayo sa mundo. Kaya dapat gawin na natin ang lahat ng magpapasaya sa atin. Trentahin na kaming dalawa ni Myrna at wala na sa kalendaryo. Kaya sasayangin pa ba namin ang oras na dapat ilalaan na lang namin sa masayang alaala na may iwan namin sa anak namin. Pagkatapos kong makausap si Miss Lalaine, ay dumiretso naman ako sa mga barong at wedding gown na susuotin naming dalawa. Alam ko naman ang sukat niya kasi may nakuha kong dress sa cabinet nang di niya alam. Binigay ko ito agad sa isang budista, kaya siya na bahala ang manahin ng wedding gown ng aking mahal na mapapangasawa. Ang kailangan ko na lang ay balikan to sa takdang oras. Bumalik agad ako sa bahay at nakita kong seryosong nanunood si Myrna. Hindi niya napansin ang paglapit ko. Hinalikan ko lamang siya sa buhok. Oh, nandiyan ka na pala. Kanina ka pa? Tanong niya sa akin. Naupo ako at tumabi sa kanya. Hinaplos ko ang mukha niya at pinakatitigan ko siya.
Ang ganda talaga ng magiging misis ko Lambing ko dito. Nambola ka pa talaga. Biro nito kaya natawa na lang talaga kaming dalawa. Lumipas ang 2 linggo, inisaysa ko na ang mga bisita na iimbitahan ko sa kasal. Tinawagan ko ng palihim si Minda. Alam ko naman na kung magkakaroon siya ng maid of honor, ay ang ate Minda niya yun. Natuwa nga ito nang mapalitaan niya sa akin na magpapakasal na kami. Sa katunayan nga niyan, kakauwi lang rin nilang mag-asawa galing bakasyon abroad. Talagang sinuskulit nila ang mga araw na magkasama rin silang dalawa. Ang iba naman ay hinanap ko na lang. Nang okay na ang lahat at masaya ko na wala pa rin alam si Mirna sa mga plano, ewan ko na lang talaga kung may pagdududa siya, pero bahala na. Dumating ng araw ng pinakahihintay ko. Gumising ako ng maaga at nag-ayos ng aking sarili. Si Mirna tulog pa at humihilik. Marahil napagod siya sa sakahan. Mantakin mo bang nagyapak at ayaw tumigil sa pag-aararo? Gusto daw niyang kasing gawin ang makibagay sa mga tao rito, kaya hinayaan ko na lang din. Nang makita ko na tulog pa siya, saan ako muna ako pumunta. May sarili na kasi itong silid. Pagpasok ko sa silid niya, gising na ito at naglalaro ng iPod niya. Lumapit ako at niyakap ko ang anak ko. "What's wrong, Papa?" Tanong nito sa akin. "Wala naman, anak. Masaya lang ang Papa kasi kasama na kita." Sagot ko kasabay ng pangingilid ng aking luha. Ni sa hinagap ay hindi ko inasahan na mangyayari ang lahat ng to sa buhay ko. Sinong mag-aakala na sa paglayo ko ng Negros ay makikilala ko ang babaeng magiging ina ng anak ko. Ang babaeng papangakuan kong makakasama hanggang sa huling hininga ko. "Me too, Papa," sagot ng Inglesero kong anak, kaya natigil ang pagsenti ko. Sinabihan ko siya na magbihis at may pupuntahan kami. Gaganapin ang proposal at wedding sa narentahan kong resort. Nang magising si Mirna, niyaya ko na siyang mag-almusal at doon ko nasasabihin ang balak kong mamasyal. Habang nasa pagkainan kami ng aking mag-iina, kasama ang bunsong kapatid ko, inopen ko sa kanya ang plano kong pagbabakasyon sa resort. "Love, gusto mo bang magbakasyon?" Tanong ko. "Saan naman, love? Malayo ba?" Balik na tanong naman niya sa akin. "Diyan lang sa resort, love. Alam mo na, para makapag-relax naman tayo." Sagot ko. "Okay, fine. Kailan ba?" Balik na tanong niya. Habang nasubo ng pagkain, at muntik pa nga niyang mailuwa sa pagkagulat sa sinabi ko. "Mamaya na sana eh." "Mamaya na? Agad-agad?" Gulat na tanong niya. "Oo eh." Hindi na siya umimik pero pumayag naman siya. Kaya nakahinga na ako ng maluwag. Nagbiyahe na kami patungong resort. Wala pa rin kamalay-malay ang aking mapapangasawa sa surprise ang kanyang dadatnan. Pagpasok namin sa loob, nakita ko ang gulat sa mukha niya. "Love, tama ba tong pinuntahan natin?" Curious na tanong niya, sabay hawak ng braso ko. "Oo naman, love. Tama naman, bakit mo na itanong?" Balik na tanong ko. Wala naman, para kasing may kasalan." Sagot niya. Baka nga, tipid na sagot ko. Ayoko nang magsalita, baka madulas pa ako. Enjoy naman ang mag-ina ko sa paglalangoy. Hanggang sa lapitan ako ng staff. Binulong sa akin na 5 PM ang start ng program. Hindi naman nakakahalata si Mirna. Matapos naming magbabad sa swimming pool, umahon na kami para kumain. At dun ko na sinabi ang bala ko na dinner date namin mamaya. Pero yun na ang oras ng proposal. Hindi na nga ako mapakali ng tanghaling iyon at gusto ko nang hilahin ang oras. Pagbalik ko ng kwarto, tulog siya. Kaya nahiga rin ako sandali. Nang sumapit ang takdang oras, pinagbihis ko na ang mag-ina ko. Pinauna ko sila sa baba at sinabi kong may babalikan lang ako dahil may naiwan ako. Pero ang totoo, dadaan ako sa exit para mauna ako sa kanila sa baba at doon ko na sila hihintayin. Kabado man pero masayang-masaya ang puso ko. Nang makababa ng mag-ina ko, nakita kong naiiyak ito dahil pangalan naming dalawa ang nakasulat sa LED board. Doon kasi gaganapin ang ceremony at reception. Habang nalapit ako sa kanila, naglabasan na rin ang mga bisita namin.
kaya ang gulat sa mga mata ng aking mapapangasawa ay walang duda. Lumuhod ako sa harapan niya at sinabi ang lahat ng gusto kong sabihin. Ang katagang, "Will you marry me?" Isang malakas na yes na puno ng galak ang narinig ko mula sa kanya. Tumayo ako at sinuot ang singsing sa kanya. Tumulo na rin ang aking luha. "Thank you, love," usal niya. "Tsaka ka na mag-thank you. Ako dapat ang mag-thank you sa'yo kasi pumayag kang makasal tayo." Ani ko. "Son, go, do your duty now." Anas ko at sinunod naman ako ng anak ko. Kinuha niya ang leadboard na may nakasulat na, "Yo mama, Papa wants you to marry him today." Yan ang nakasulat sa dala ng anak ko. Mas bumuhos ang agos ng luha ng isa-isang lumapit sa kanya ang mga tao. Ngayon nakasuot siya ng tube dress kasi yun naman ang hilig niya. At sa isang iglap, bigla na lang nagbago ang anyo ni Myrna sa harapan ko. Ngayon suotan niya ang puting wedding gown na ako mismo ang pumili. Hindi naman nakapagsalita si Myrna, kaya kinalabit ko na siya. "May problema ba?" Tanong ko. "Wag ganyan. Sabihin mo kung ayaw mong magpakasal sa akin, ha?" Pero nawala ang kaba ko. Nangumiti siya at hawakan ang kamay ko. Isa-isa na ring naglakad ang mga kasama sa wedding ceremony. At ako nasa unahan na ako, naghihintay sa magandang babae. Sa magandang bride na nakikita ng aking mata. Habang naglalakad siya palapit sa akin, nag-rewind ang mga araw na kasama ko siya. Mga kwentuhan at tawanan naming dalawa, mga problema sa buhay-buhay at ang realidad ng buhay ng isang tao. Lahat ng iyon, sa kanya ko lang nagawa, kaya alam kong siya na ang babaeng iyaharap ko sa dambana. At heto na nga, ilang saglit lang, magiging misis ko na siya. Hindi ko namalayan ang oras, at tanging nakatingin ang buong atensyon ko sa aking mapapangasawa. Hanggang sa narinig ko na ang salitang, "You may now kiss the bride." Doon ako nabalik sa realidad. Eto na nga. Hinalikan ko siya ng halos 5 minuto. Isang masigabong palakpakan ang aming nakuha mula sa mga taong nagmamahal sa amin. Hindi pala talaga lahat ng love story ay nagsisimula sa magandang love story na kagaya sa amin. Pero heto ang totoong kwento ng aking buhay. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakinig ng aking kwento. Hanggang sa muli, Tonyo.